Aksidenteng nakita ng triplets ang nawawalang ama nila sa isang parke. Pasikreto nila itong sinundan at sikreto ring sumakay sa likuran ng kotse ng lalaki. At nang makarating sila sa mansyon, laking gulat na lamang ng kanilang ama na nakatali na nga ang kanyang kamay at paa. Iinterogahin na pala sila ng triplets kung bakit kamukhang-kamukha nga niya ang mga ito. Tunghayan natin ang nakakatuwa at nakakakilig na kwento natin ngayon. Muli ito ang Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento nating ito. Simulan na natin. Dahil kailangan ng pera, pampagamot, sa kanyang ina ay naisipan nga niya na magnakaw sa malaking mansyon. Akala niya ay makakapagnakaw siya ng 1,000,000. Pero pagkababae pala niya ang kukunin ng mayamang lalaki. Dahil kailangan ni Leslie ng pera, pinasok nga niyang isang mansyon. Kaso may kakaibang nangyari, kaya paggising niya, napasabi na nga lamang siya na, "Nasaan ang panty ko?" Nagugulumihanang tanong ni Leslie. Hinanap niya kung nasaan ang kanyang underwear, ngunit hindi niya makita. Aksidente siyang napatingala at napansin niyang nakasabit doon sa aircon ng kanyang lumang panty. Marahil ay tumalsik ito roon dahil sa nangyari kagabi. Dahil mataas ang kinalalagyan ng aircon, hindi na nga nag-atubili pa si Leslie na sungkitin pa ang kanyang underwear. Agad na lamang niyang isinuot ang kanyang pang-ibabang saplot kahit wala pa siyang suot na panloob. Paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon? Simulan natin ang kwento. Dito sa mundong sabay nating pinagsasaluhan o sa daigdig na may iisang kaulapang sabay nating sinisilungan, nahahati ang tingin ng mga tao sa pagitan ng mahirap at mayaman. Ngunit kung pag-ibig ang siyang huhusga, ni mahirap ka man o mayaman, hindi ito magiging sukatan sa mata ng isang taong tunay na nagmamahal. "Walang gagalaw! Huwag kayong kikilos ng masama!" Sigaw ni Leslie habang siya ay naroon sa loob ng jeep. Nagtinginan ng mga pasahero sa kanya at ang lahat ay biglang natahimik. Baka sa ekspresyon ng mga sakay sa jeep ang gulat at pagkatakot. "Huwag po! Wala po akong pera!" Nauutal nga na wika ng babaeng katabi ni Leslie sa upuan. Mariin siyang tinitigan ni Leslie at hinawakan sa balikat. Pagkatapos ay gumuhit ang ngiti ni Leslie na wari bang may masamang binabalak na gawin sa babae. "Huwag po kayong mag-alala. Bababa lang naman po ako eh. Bakit pa kayo nakatingin lahat sa akin?" Nagkakamot ng ulo habang bumababa si Leslie sa jeep. Tumatawa siya habang naglalakad pa uwi ng kanilang bahay. Ang mga taong naroon sa loob ng jeep parang nabunutan ng tinik. Buong akala kasi nila ay hold upin sila ni Leslie. Mapagbiro, makulit, at hindi maitatangging may taglay ring kagandahan. Ilan lamang ito sa mga definisyon na makikita sa pagkatao ni Leslie de Chavez. Siya ay nagtatrabaho lamang sa isang munting grocery store. Nagbabantay siya ng tindahan at ang sahod niya ay 200 piso lang kada araw. Sa baba ng kanyang kinikita ay hindi ito sumasapat upang mabili niya ang kanyang mga luho. Matagal na kasing patay ang kanyang tatay dahil sa sakit sa puso. Mahina na rin ang kanyang nanay, kaya si Leslie na lamang ang nagtatrabaho sa kanila. Ang lahat ng perang kinikita niya ay napupunta lamang sa pangangailangan sa kanilang bahay at sa pagpapaaral ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit nagkandalagot-lagot na nga ang bawat seda o tela ng kanyang mga underwear, mas minabuti niyang bumili ng pagkain kaysa bumili ng panibagong kasuotan. "I'm home! Inay, may pasalubong po akong lugaw para sa inyo. Tamang-tama po to sa mga katulad mong wala ng ngipin." Masiglang wika ni Leslie noong nakapasok na nga siya sa kanilang bahay. Ngunit nagtaka siya
dahil hindi siya sinalubong ng kanyang kapatid na si Tasha at ng kanyang nanay na si Aling Norma. Inilapag nga ni Leslie sa mesa ang supot ng lugaw na dala niya. Pagkatapos ay inilibot ni Leslie ang kanyang tingin sa kabuuan ng kanilang bahay. Sinuri niya na rin ang banyo, kusina at kwarto. Subalit bigo siyang makita ang kanyang nanay at kapatid. Nasaan kaya yung mga yun? Ano ba naman yan? Kung saan-saan na naman sila pumunta. Hapon na at malapit ng gumabi oh. Baka sa mukha ni Leslie ang pag-aalala. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Nagpa siya siyang hanapin na lamang sa labas ang kanyang nanay at kapatid. Leslie, sino bang hinahanap mo? Tanong ng manang. Nakapit bahay ni na Leslie. Sina inay po at ang kapatid ko. Hindi po kasi ako sanay na umuwi tapos wala akong madadat ng tao sa bahay. Ngayon lang kasi nangyari to eh. Nakita mo po ba sila? Saad nga at tanong ni Leslie habang napapakagat pa nga ng kanyang labi at lumilingalinga sa paligid. Naku! Hindi mo pa alam, Leslie. Sinugod sa ospital si Aling Norma. Sa palagay ko nagpunta rin doon ang kapatid mong si Tasha. Nakaramdam si Leslie ng panghihina. Bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa kanyang nabalitaan. Agad na nagtungo si Leslie sa ospital na malapit lamang sa kanila. Nakatitiyak kasi siyang roon dinala ang kanyang nanay. Ano kayang nangyari sa kanila? Bakit dinala si nanay sa ospital? Natutulirong sunod-sunod na pagtatanong ni Leslie sa kanyang isipan. Lord, sana okay lang po si inay. Nanginginig ang mga tuhod ni Leslie, maging ang kabuuang sistema ng kanyang katawan. Nang sandaling iyon, ay paunti-unti nga niyang binabagtas ang pasilyo sa ospital. Sa hindi kalayuan ay natanaw nga niya ang kanyang kapatid na si Tasha. Umiiyak ito habang nakaupo sa labas ng isang silid. Ate Leslie, mabuti nandito ka na. Si inay po bigla na lang siyang nawala ng malay. Litanya ng kapatid ni Leslie. Tumayo si Tasha mula sa pagkakaupo at patakbong niyakap ang kanyang ate. Nasaan siya? Nasaan si nanay? Taranta nga si Leslie ng oras na yon. Mabilis namang itinuro ni Tasha ang silid kung saan naka-admit ang kanilang ina. Naisin mang pumasok ni Leslie sa loob ng kwarto pero hindi pwede. Nakasarado kasi yon kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay na lamang sa labas. Pabalik-balik nga siya sa kanyang kinatatayuan. Paikot-ikot lamang si Leslie at hindi na nga malaman kung ano ba ang dapat o kinakailangan niyang gawin. Huminto na nga lamang siya noong lumabas na nga ang doktor. Dok, ano pong nangyari kay inay? Ayos lang po ba siya? Kamusta na po siya? Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor na ikinatango na nga lamang ni Leslie. Kinakailangang maoperahan kaagad ang pasyente. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng komplikasyon ng daloy ng dugo ng kanyang puso. Sa lalong madaling panahon ay kinakailangang maoperahan agad. Kung di, baka maaaring mawala siya. Halos pagsakloban ng langit at lupa si Leslie dahil sa kanyang narinig. Ano pa pong hinihintay nyo? Operahan nyo na po siya. Para mo na pong awa, Dok. Iligtas niyo po si inay. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para lang mailigtas ang pasyente. Nais ko lang din pong sabihin sa inyo na para maging aware din kayo na ang operasyon ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Pagkarinig ni Leslie, ang sinabi ng doktor, walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Kahit magkano pa po yan, Dok, iligtas niyo lang po si inay. Sambit nga ni Leslie, kahit hindi niya alam kung saan naman talaga kukuha ng pera. Nang ganun kalaking halaga, tumango na nga lamang siya ng tumango. Lumipas ang ilang araw at buwan, tagumpay na naoperahan si Aling Norma. Nanatili muna siya sa ospital upang magpagamot. Si Tasha ang nagsilbing tagabantay nito habang si Leslie naman ay puspusang nagtatrabaho sa grocery store. Sinubukan niyang umutang sa kanyang amo ngunit maging ang kanyang amo, walang ganong kalaking halaga ng pera. San kaya ako makakahanap nito ng 1 milyon? Wala sa sariling wika nga ni Leslie habang mag-isa siyang naglalakad sa kalsada. Kung saan-saang lugar na nga siya nagpunta. Napadpad na nga siya
kung saan-saan para lamang makahanap ng trabahong may mataas na pasahod. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Tanong ng isang taga-siyasat sa trabahong inaplayan ni Leslie. Hanggang high school lang po kasi ako eh. Hindi po ako nakatuntong ng college dahil maagang namatay ang aking tatay. Nang malamang hindi siya nakapagkolehiyo, agad na na-reject si Leslie sa trabahong kanyang inaplayan. Maraming beses na ngang nangyari yon sa lahat ng agency na kanyang pinuntahan. Lumipas na lamang ang umaga at tuluyan na ngang gumabi. Wala man lang trabahong tumanggap kay Leslie. Tila mabigat ang kanyang balikat habang naglalakad siya sa isang kalsada. Nakasimangot at hindi tanto kung anong hakbang ang kinakailangan na gawin niya. Nang oras na ngayon ay kumakalam na nga ang sikmura ni Leslie dahil sa labis ng gutom. Nauuhaw na nga rin siya dahil sa sobrang pagod. Ngunit wala na nga siyang kapera-pera. Maghapon kasi siyang bumiyahe at nagtungo sa kung saan-saang lugar para lamang makahanap ng trabaho. Wari bang gusto na nga niyang humiga sa gitna ng kalsada upang makapagpahinga. Hanggang sa may natanaw nga siyang isang malaking mansyon. Ang laki naman ng bahay na yun. Siguro mayaman ang nakatira dyan. Usal nga ni Leslie at palihim niyang sinilip sa labas ng gate kung may tao ba sa loob. Dala ng kahirapan at kawalan ng pag-asa na makahanap ng matinong trabaho na isip na nga lamang ni Leslie na magnakaw sa mansyon na yun. Alam kong mali itong gagawin ko, pero kung hindi ko to gagawin, saan naman kaya ako makakakuha ng 1,000,000? Nang mapansin ni Leslie na walang tao sa bakuran, nagpa siya nga siyang umakyat sa gate upang simulan ang kanyang binabalak. Nang makaliban na nga siya, sa bakod ay maingat niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Palapit sa mansyon, patagon niyang nilibot ang paligid ng malaking bahay upang maghanap ng madaraanan. Maswerte nga si Leslie dahil may isang bintana na nakabukas sa bandang likuran ng bahay. Patawarin nawa ako ng Panginoon pero kailangan ko talagang gawin to. Litanya ni Leslie habang maingat nga siyang umakyat sa may bintana. Pawisan na nga siya noong tuluyan na nga niyang napasok ang mansyon. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at nalaman nga niyang naroon pala siya sa loob ng isang abandonadong kwarto. Napaubo at bahing na nga lamang siya dahil lipos ng alikabok ang kwartong kanyang napasok. Daga! May daga! Napasigaw si Leslie nang makita niya ang daga na lumakad sa kanyang paanan. Nagtatatalon siya at mabilis na umakyat sa mga patong-patong na kahon. Patay mo kung may nakarinig na ata sa akin. Kinakabahang usal nga ni Leslie at tinakluban niya ang kanyang bibig gamit ang sarili niyang mga palad. Nang sandaling yon kasi ay narinig niyang may mga yabag na papunta sa kinaroroonan niyang silid. Kasunod noon ay naulinagan nga niya ang pagkalansing ng susi at kung paanong binubuksan ng kung sino ang pintuan ng kwartong yun. Agad na nag-isip ng paraan si Leslie upang hindi nga siya makita ng taong pumaparating. Naisip niyang pumasok sa loob ng isang malaking kahon. Ang init at ang baho naman dito, wika ni Leslie sa kanyang sarili habang siya ay naroon sa loob ng isang kahon. Sa sobrang dilim sa kanyang kinatataguan, binuhay niyang flashlight nang mumurahin niyang cellphone. Nang mabuhay na nga niyang flashlight, doon ay tumambad kay Leslie ang tumpok ng mga lumang damit, shorts at brief na ningat-ngat na ng mga nakaririm-marim na daga. Akma na sana siyang sisigaw ulit ngunit narinig niya ang pagsagitsit ng pintuan. Pahiwatig yun na tuluyan nang nabuksan ng kung sino ang pinto sa kwartong yaon. Hello? Is there anyone here? May tao ba akong kasama dito sa mansyon? Isang himig ng lalaki ang narinig ni Leslie. Biglang kumabog ng mabilis ang puso niya, bunsod sa takot na baka mahuli siya. Kahit gumagapang na sa kanyang mukha ang mga dagang naroon, sa loob ng kahon minabuti pa rin ni Leslie na huwag lumikha ng kahit na anong ingay. Hindi rin nagtagal ay naramdaman nga niyang nabasa ang kanyang dibdib dahil inihain pala siya ng daga. Oh,
that's why. Nakabukas pala ang bintana dito. Siguro ay hangin lang yung narinig ko kanina. Usal muli ng lalaki at sinarado nito ang bintana. Pagkatapos ay narinig na nga lamang ni Leslie na humahakbang ang lalaki palabas sa kwartong yun. Bahagyang iniangat ni Leslie ang kanyang ulo at itinulak niya ng kaunti ang takip sa kahon upang silipin kung nakalabas na ba ang lalaki. Natanaw niya na pasuray-suray na naglakad ang lalaking palabas. Kalaunan din ay isinarado na nga ng lalaki ang pintuan. Lasing ba siya? Mukhang mapapadali ang pagnanakaw ko dito ah. Masayang tura ni Leslie. Nagmamadali siyang umalis sa loob ng kahon. Basang-basa siya ng sarili niyang pawis at ang kanyang damit ay nangamoy dahil sa ihi ng daga. Pagkatapos nun ay marahan nga niyang binuksan ang pintuan upang alamin kung nasa ng lalaki. Natanaw niyang umakyat ang lalaki patungo sa ikalawang palapag, kaya bahagyang guminhaw ang pakiramdam ni Leslie. Napansin niya rin na walang makakatulong sa mansyon. Mayaman ba talaga siya? Bakit ni security guard at katulong wala akong makita? Sana naman may mahanap akong 1,000,000 dito. Kinausap naman ni Leslie ang kanyang isipan. Gayunpaman ay minainam nga niya na ipagpatuloy ang balak niyang pagnanakaw. Nang lumabas siya ng kwarto at naglakad-lakad siya sa malawak na mansyon, nakaamoy si Leslie ng mabangong pagkain. Sinundan niya ang amoy at napadpad nga siya sa kusina na may maraming pagkain. Ang daming pagkain, bakit kaya may mga kandila sa mesang to? Saka, bakit kaya dadalawa lang ang upuan dito? Siguro ganito talaga ang mga mayayaman. Nilantakan ni Leslie ang mga pagkain. Sa mesa ay nakita niya rin ang isang baso ng tubig. Ininom niya yon dahil nauuhaw na nga siya. Maya-maya lamang sa kalagitnaan ng kanyang paglantak sa pagkain, nakarinig na naman si Leslie ng mga yabag, papalapit sa direksyon na kanyang kinaroroonan. Kaya naman ay agad-agad siyang nagtago sa ilalim ng mesa. Mukhang hindi na siya darating. Mainam na sigurong magpakalasing na lang ako kaysa hintayin pa siya. Anniversary pa naman namin tapos hindi siya sisipot. Pinauwi ko pa naman ang mga katulong at security guard ko para masolo namin tong mansyon. Useless lang palang lahat ng effort ko. Singhal ng lalaking nasa mansyon. Tinabig nito ang mga pagkain sa mesa na naging dahilan sa pagbagsak ng mga ito sa sahig. Nabasag ang mga pinggan at baso. Dahil sa narinig ay napawang na lamang ang bibig ni Leslie, habang ang kanya namang mga mata ay nanlaki. Naging malinaw kay Leslie kung bakit may mga kandila sa mesa at kung bakit dadalawa lamang ang upuan doon. Nakaplano pala ito para sana sa nakatakdang anniversary celebration ng lalaking may-ari ng mansyon at ng girlfriend nito na hindi sumipot. Maswerte si Leslie dahil hindi pinulot ng lalaki ang mga natabig na mga pinggan at baso. Kung nagkataon, ay baka makita nito na naroon si Leslie sa ilalim ng mesa. Nang mga sumunod na pangyayari ay nagtimpla ng juice ang lalaki. Pagkatapos ay umalis na nga ulit ang lalaki at iniwan nito sa mesa ang timpladong juice. Lumabas naman si Leslie mula sa ilalim ng mesa. Ininom ang juice na tinimpla ng lalaki. Maya-maya lamang ay bumalik ang lalaki upang kuhanin ang juice na kanyang tinimpla. Muli ay mabilis na namang nagtago si Leslie sa ilalim ng mesa. Teka, nasan kaya yung juice dito? Nilagyan ko pa naman yun ng sleeping pills para makatulog agad ako. Kahit kailan, hindi talaga kayang gamutin ng alak ang insomnia ko. Ayon ng lalaki na may halong pagtataka. Nagulat naman si Leslie sa kanyang nalaman na may sleeping pills pala ang ininom niya. Sleeping pills? Pampatulog yun, diba? Nagugulamihan ng tanong ni Leslie sa kanyang sarili. Napasapo na nga lamang siya sa kanyang noo. Gayunpaman, isinawalang bahala niya yon at mula sa ilalim ng mesa ay pasimple siyang gumapang paalis sa kusina at nagmadaling umakyat sa pangalawang palapag ng bahay dahil nakatitiyak siyang naroon nakatago ang pera ng lalaki. May pagkaromantiko rin palang lalaking yun. Hopeless romantic nga lang, lasinggero pa. Sambit ni Leslie nang makita niya sa kama ang hugis puso na gawa sa mga petals
ng pulang rosas. Walang sinayang na oras si Leslie. Agad niyang kinalkal ang mga posibleng kinalalagyan ng pera sa loob ng kwartong yun. "Babe, nandito ka na pala." Napahinto si Leslie sa kanyang pangangalkal o paghahanap ng pera. Napalingon na nga lamang siya sa kanyang likuran matapos niyang marinig ang boses ng lalaki. Napalunok na nga lamang siya ng laway at hindi niya alam na ang kanyang gagawin. Hindi akong girlfriend mo," depensa ni Leslie, ngunit tinawanan lamang siya ng lalaki. "Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Babe, kung akala ko hindi mo ako sisiputin eh. Sabi na nga ba, mahal mo nga talaga ako. Alam ko talagang hindi mo ko kayang tiisin." Usal ng lalaki. Halata sa timbre ng kanyang boses na lasing na nga siya. Inakala tuloy nito na si Leslie at ang kanyang girlfriend ay iisa. Dumais siya kay Leslie at tinangkang halikan ng dalaga sa labi. "Oops! Huwag mo susubukang halikan ako. Hindi nga ako yung girlfriend mo." Tinakpan ni Leslie ang labi ng lalaki gamit ang palad niya. Ngunit lubhang agresibong lalaki kaya naman hindi nagawang salagin ni Leslie ang lahat ng halik nito. Habang hinahalikan si Leslie ng lalaking yun, kinakapa niya ang bulsa ng lalaki upang dukutin kung may wallet ba sa bulsa nito. Pero imbes na wallet, baril ang kanyang nakapa. Kinabahan si Leslie at natakot na baka parilin siya ng lalaki sa oras na matauhan nito. Ngunit walang tigil lamang sa paghalik ang lalaki. Muling kinapa ni Leslie ang isang bulsa ng lalaki para makuha nga ang wallet pero iba na naman ang nakapa niya. Ang batuta nga nito ang nakapa. Napailing na nga lamang si Leslie na papikit ng mariin. "Ano ba namang buhay to? Batuta pang nakapa. Sorry po," sabi nga niya sa kanyang isip. Nagpumiglas na nga lamang siya hanggang sa naramdaman niyang parang bigla siyang inaantok. Nang sandaling yon kasi ay unti-unti nang tumatalab sa kanyang katawan ang sleeping pills na hindi niya sinasadyang mainom. "Babe, mahal na mahal kita," wika ng lalaki. Dahil sa kalasingan ay paniwalang-paniwala ang lalaki na ang babaeng hinahalikan at niyayakap niya ay ang babaeng nobya niya. Totoo nga talagang nakabubulag minsan ng alak sa mga taong broken-hearted. Hindi nagtagal ay tuluyang nawalan ng lakas si Leslie. Mapagkalinga na inalalayan nga siya ng lalaki pahiga sa kama. Kahit nakapikit at walang lakas, nararamdaman ni Leslie ang malilikot na paghaplos ng lalaki sa kanya. Gayunpaman nararamdaman niya na mapagmahal ang lalaki. "Happy anniversary, babe." Malambing na bulong ng lalaki sa tenga ni Leslie. Dama ni Leslie na hinuhubaran na nga siya ng lalaking yun. Sa katagalan ay naramdaman niya rin na may napunit na maselang bahagi ng kanyang katawan. Nais nga ni Leslie pigilan ng lalaki at patunayan na hindi siya ang girlfriend nito, pero wala na nga siyang nagawa. Naging epektibo kasi ang sleeping pills sa katawan ni Leslie. Dahil sa kaunting pagkakamali, nakuha tuloy ng lalaking hindi niya kakilala ang kanyang pinakaiingat-ingatan na pagkababae. Hindi inaasahan ni Leslie ang pangyayaring yun na makuha ang kanyang virginity. Gayunpaman, mas mainam na nga rin yun kaysa naman totoong barilang ipinutok sa kanya. Kinaumagahan ay maagang nagising si Leslie. Gulat na gulat siya nang makita ang kanyang sarili na hubot-hubad, habang katabi ang isang lalaking kagaya niya rin ay walang saplot sa katawan. "Aray ko po, ang sakit!" Daing ni Leslie noong sinubukan nga niyang tumayo. Napahawak nga siya sa maselang bahagi ng kanyang katawan at muling nanariwa sa kanya ang nangyari. Kahit hindi makalakad ng maayos, pinilit niya pa ring maglakad. Nagmadali si Leslie sa pagbibihis ngunit hindi niya mahanap ang isa sa mahahalaga niyang pagmamay-ari. "Nasaan yung panty ko?" Nagugulumihan ang tanong ni Leslie. Hinanap niya kung nasan ang kanyang underwear ngunit hindi niya makita. Aksidente siyang napatingala at napansin niyang nakasabit doon sa aircon ang kanyang lumang panty. Marahil ay tumalsik ito roon dahil sa nangyari kagabi.
Dahil mataas ang kinalalagyan ng aircon, hindi na nga nag-atubili si Leslie na sumkitin pa ang kanyang underwear. Agad na lamang niyang isinuot ang kanyang pang-ibabang saplot kahit wala pa nga siyang suot sa panloob. Mukhang napagod siya sa nangyari kagabi. Pagkakataon ko na to. Litanya nga ni Leslie. Hinalughog niya ang buong kwarto hanggang sa nakita niya ang isang case na naglalaman ng limpak-limpak na mga pera. Kinuha niya ang perang yun at umalis nga siya nang walang pasabi sa lalaki. Ni kahit kaunting impormasyon ng lalaki ay wala siyang kaalam-alam. Kahit pa ang pangalan nun ay di batid ni Leslie. Kailangan ko nang makalis dito. Malilintikan talaga ako kapag nagising na siya. Kawawa naman yung nanay ko. Wika nga ni Leslie. Kahit na nga, may nangyari na ngang hindi kaaya-aya sa kanya at nakuha nga ang pagkabirehen niya. Inaalala pa rin niya ang kanyang ina. Bago nga siya umalis, muli nga siyang pumunta sa lalaki at tinignan ang mukha nito na parang malaanghel na natutulog. Pogi, pasensya ka na. Sa ginawa ko, kailangan ko lang talagang gawin to. Pero may ginawa ka rin naman sa akin na. Pero alam kong hindi mo sinasadya. Mag-iingat ka na lang at sana makita na rin ng girlfriend mo yung halaga mo. Sabay kaunting hinaplos ang mukha ng lalaki. Pero hindi naman yun namalayan ng lalaking mahimbing pa rin ang tulog. Paikay kanyang nilakbay ang daan palabas sa mansyon na yun. Nagmistulan siyang pilay na binagtas ang palabas sa mansyon hanggang sa narating na nga niya ang kalsada at nakasakay siya sa sasakyan palayo sa mansyong yon. Agad na namili si Leslie ng mga pagkain at bagay na kinakailangan ng kanyang nanay at kapatid. Pagkatapos ay nagtungo si Leslie sa ospital upang puntahan ang kanyang nanay at si Tasha. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka nagpunta dito kagabi? Tanong ng nanay ni Leslie sa kanya. Nakaratay pa nga ito sa higaan ng pasyente at medyo mahina pa. Inay, makalalabas ka na po dito sa ospital dahil may pambayad na tayo. Sambit ni Leslie at ipinakita sa kanyang inang isang case na naglalaman ng maraming pera. Naku anak, saan mo nakuha yan? Nagbenta ka ba ng kung ano ha? Inay, pinaghirapan ko po to no, hindi ako nagbenta. Pero tila nakukonsensya ngang babae dahil sa ginawa niya, nakuha nga ang pagkababae niya. Napailing na nga lamang ito. Minsan talaga ang karma, ang bilis. Talaga ng karma. Napailing na nga lamang, si Leslie lang maisip nga ang nangyari. Sigurado ka ba anak? Baka nagbenta ka ng katawan mo o baka naman nagnakaw ka? Sunod na tanong pa nga ni Aling Norma. Hindi kasi siya makapaniwala nang makita niya ang limpak-limpak na perang dala ni Leslie. Inay, wag mo na pong isipin kung saan nakuha ni ate ang pera. Ang mahalaga ngayon ay makakauwi na po tayo. Ika ni Tasha. Sumang-ayon naman si Leslie sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi rin nagtagal ay masaya silang nakauwi. Bumili na rin si Leslie ng mga gamot na kinakailangan ng kanyang ina upang mas lalo pa nga itong gumaling. Mas swerte sila dahil may natira pang 200,000 sa perang ninakaw ni Leslie sa mansyon. Dahil doon hindi na muna nagtrabaho si Leslie at itinuon na lamang ang kanyang pansin sa pag-aalaga ng kanyang ina pansamantala. Habang nagpapahinga, ay napanood ni Leslie ang telebisyon patungkol sa isang makisig na bilyonaryong nagngangalang si William Buffett. Wait, parang pamilyar sa akin yung lalaking yan ah. Nagugulumihan ng wika ni Leslie. Sa kanyang sarili, nung oras na yun ay mag-isa lamang siya sa sala. Ang kanyang ina naman ay nasa kwarto habang nasa paaralan naman ang kanyang kapatid. Kinuha niya ang remote ng TV upang lakasan pa ang volume. Titig na titig si Leslie sa imahe ng mukha ng lalaking nagngangalang William sa telebisyon. Sa kaakit-akit na mata pa lang ng bilyonaryo ay matangos nitong ilong ay sigurado na agad si Leslie na yun nga ang lalaking ninakawan niya at nakasama niya ng isang gabi. Ayon sa balita ay nawala ng mahigit 1,000,000 ang bilyonaryo. Ang suspect na pinagbibintangan nito ay ang kasintahan nitong bigla na lamang daw naglaho
at nagpunta sa ibang bansa kasamang ibang lalaki. Napatulala na nga lamang si Leslie sa telebisyon habang pinapaypayan ang sarili. Mabuti na lang at lasing si William. Noong gabing niloob ni Leslie ang mansyon. Kung hindi, baka inakilala niyang si Leslie ang nagnakaw ng kanyang 1,000,000 at hindi ang dati niyang kasintahan. Kung nasan man siya ngayon, sana masaya sila ng taong ipinalit niya sa akin. Sana makatulong sa kanila ang perang ninakaw niya. Nanggagalaiting wika ni William sa interview. Bagamat nagagawa niyang ngumiti, subalit bakas pa rin sa kanyang mukha ang hinanakit at pagtitimpi. Mr. William, anong masasabi mo sa buhay na meron ka? I mean, look at yourself. Nasa iyo ng lahat. Gwapo ka, mayaman, at hindi maitatangging mabait pero malas pagdating sa pag-ibig. Wala ka bang balak na buksan ang iyong puso para sa ibang babae? Tanong ng nag-i-interview kay William. Nang sandaling yaon, ay nanonood lamang si Leslie sa telebisyon, titig na titig sa mukha ng lalaki. Napapaawang na lamang ang kanyang bibig habang nakararamdam siya ng pagpapawis sa kanyang katawan at pagkalabog ng kanyang puso. Wala na akong balak pa na maghanap pa ng babaeng mamahalin. Mas gugustuhin ko pa na tumulong na lamang sa mga nangangailangan kaysa pagtuunan ng pansin ng mga babaeng manloloko. Tugon ni William sa panayam na halatang biter na biter. Sinampal-sampal naman ni Leslie ang kanyang sarili sa pisngi. Bigla lang siyang nakaramdam ng konsensya dahil noon una pa lang batid niyang malina ang ginawa niyang pagnanakaw. Akma na sanang bubuhayin ni Leslie ang electric fan upang mas maging komportable nga siya sa panonood ngunit biglang nawala ng power ang kuryente. Ano ba naman yan? Brown out na naman? Reklamo ni Leslie. Pagkatapos ay mabilis na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo kaya naman hinilot nga niya ang kanyang sariling ulo. Maya-maya lamang ay agad siyang napatakbo patungo sa lababo ng kanilang bahay. Doon nagsusuka siya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa init ng panahon o baka buntis siya. Hindi kaya nabuntis ako ng lalaking yun? Tanong ni Leslie sa kanyang sarili habang nagmumumog siya ng tubig. Nang mga sumunod na araw ay mas naging mabigat pa ang pakiramdam ni Leslie. Naging mas antukin pa nga siya. Maya't maya ay nagugutom, palaging pagod at muling nagsusuka. Kaya naman nagpasya nga siyang bumili ng pregnancy test kit upang makatiyak. Nang subukan nga niya ay nag-positive nga ang resulta. Namutla si Leslie at hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa kanyang ina. Hindi pa pwede to. Lahat ng taong nakakakilala sa akin, ang alam nila ay wala akong boyfriend. Anong gagawin ko kapag may magtatanong kung sino ang ama nitong ipinagbubuntis ko? Sinabunutan nga ni Leslie ang kanyang sarili. Pinagsasampal niya ang kanyang sarili at nang lumaon ay natutunan niya rin kung paano ang kumalma. Upang mas makumpirma na buntis talaga siya, nagtungo si Leslie sa ospital upang magpa-check up. Subalit gaya ng resulta sa ginawa niyang pregnancy test, sinabi nga sa kanya ng doktor na buntis nga siya. Walang ibang nagawa si Leslie kundi tanggapin ang lahat. Ayaw niya namang ipalaglag ang bata dahil batid niyang kasalanan yun pagdating sa mata ng Diyos. At alam niyang hindi dapat talaga yun ginagawa sa walang kamangmuang o inosenteng bata. Maraming araw ang dumaan. Matagal na inilihim ni Leslie sa kanyang ina at kapatid na buntis siya. Ngunit habang tumatagal ay paunti-unting lumulobo ang tiyan ni Leslie. Anak, matagal ko lang napapansin na parang tumataba ka yata ngayon. Aminin mo nga sa akin, buntis ka ba? Napalunok na nga lamang si Leslie ng sariling laway nang marinig niya ang tanong ng kanyang ina. Humugot si Leslie ng lakas ng loob bago nagsalita dahil nahihirapan na nga rin siyang magtago ng totoo sa kanyang ina. Sinabi na ni Leslie ang kanyang iniingatang lihim. Opo, Nay. Buntis po ko. Nay, patawarin niyo po ako. Napakunot no ang ina niya at gulat na gulat. Ano nangyari ngayong wala ka namang boyfriend? Pagtatakang tanong ni Aling Norma. Hindi na nagdalawang isip pa si Leslie na sabihin ang ugat ng pagbubuntis niya. Binunyag niya ang ginawa niyang pagnanakaw
na ikinagalit nga ni Aling Norma. Gayunpaman ay mas pinairal pa rin ni Aling Norma ang pagiging kalmado sapagkat naiintindihan niya kung bakit nagawa ni Leslie ang magnakaw. Inilahad rin ni Leslie kung paano humantong sa puntong nabuntis siya ng bilyonaryong si William Buffet. Ibig mong sabihin, bilyonaryo ang ama ng pinagbubuntis mo? Opo. Kung ganun, mabuti siguro kung sabihin mo sa kanya na nabuntis ka niya. Suwestyon nga ni Aling Norma habang hawak nito ang mga palad ni Leslie. Inay, natatakot ako eh. Kapag ginawa ko po yun, baka makulong ako. Malalaman niya na ako ang totoong nagnakaw sa ilang milyones niya. Usal nga ni Leslie at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Napagkasundoan na lamang nila na huwag ipaalam kung sino ang ama ng ipinagbubuntis ni Leslie. Naging laman si Leslie ng mga chismis sa kanilang lugar. Dahil sa kaganapang yun, naging palaisipan kasi sa kanilang mga kapitbahay kung sino naman kaya ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Mrs., okay naman po ang mga anak mo. Litan niya nga ni Doktora na nag-check up kay Leslie. Kasama si Aling Norma ay nagtungo kasi sila sa ospital para sa check-up. Nagsagawa na rin ng ultrasound para malaman kung normal o kung ano ang kasarian ng mga bata. Mga anak po? Ano pang ibig niyong sabihin, Dok? Tanong ni Leslie. Mrs., hindi lang isa o dalawa ang anak mo dahil 3 sila. Lahat ay pawang mga baby boy. Triplets pong ipinagbubuntis mo, Mrs. Nagulat si Leslie sa sinabi ng doktora. Natuwa siya na may halong takot. Nangangamba kasi si Leslie kung kakayanin niya bang iluwal ang 3 baby. Nakakatuwa, 3 agad ang apo ko. Masiglang turan pa nga ni Aling Norma. Inay, ano pong nakakatawa ron? Kung ang iba nga dyan ay hirap na hirap nga nang ipanganak ang nag-iisa lang nilang anak, ako pa kaya na triplets? Anak, wag mo nang alalahanin ang panganganak mo. Hindi ka naman pababayaan ni Doktora, di ba, Dok? Usal nga ni Aling Norma na ikinangiti naman ng Doktora. Oo naman, basta sundin niya lang dapat ang mga ipinagbabawal na gawin ng isang buntis. Iwasan dapat ang mga bagay na hindi makabubuti sa bata. Saad nga ni Doktora, maayos na nakauwi ang dalawa at sa kanilang pag-uwi ay sinunod lahat ni Leslie ang mga bilin ng Doktora. Naging maingat siya sa mga kinakain niya at tanging naiisip niya lang madalas ay ang kaligtasan para sa triplets niya. Hanggang sa dumating ang takdang araw na manganganak na nga si Leslie, naramdaman niya ang labis na pananakit ng tiyan na ikinaaligaga naman ni Aling Norma. Inay, ang sakit po ng tiyan ko. Manganganak na po yata ako. Tulong! Sunod-sunod na singhal ni Leslie. Agad-agad na pumunta sa kanyang kinaroroonan si Aling Norma upang dalhin sa ospital. Diyos ko, Sus Mariosep, anak! Huwag kang lumupagi dyan sa sahig dahil hindi kita kayang buhatin, ha? Pilitin mong tumayo at maglakad kahit hanggang doon lang sa kalsada. Aligagang turan nga ni Aling Norma. Pinipilit niyang patayuin si Leslie dahil nakaupo lamang ito at ayaw tumayo. Inay, ang sakit po talaga eh. Hindi ko kayang maglakad. Daing nga ni Leslie. Anong pilit man ni Aling Normang patayuin si Leslie pero ayaw talaga nitong tumayo. Kaya naman mahigpit na nga lamang niyang hinawakan ang babae sa braso. At hinila niya si Leslie patungo sa pintuan. Sa kaganapang yun ay nagmistulang naglalampaso si Aling Norma ng sahig habang hinihila niya si Leslie patungo sa pintuan. Hindi naman nasaktan si Leslie sapagkat konkreto naman ang kanilang sementadong sahig. Mga kapitbahay, tulong si Leslie! Manganganak na! Sigaw ni Aling Norma sa pintuan. Nagsilabasa naman ang kanilang mga kapitbahay, ang mga matatandang tsismosa. Sa kamalas-malasan na pangyayari, ng oras na yun walang masyadong lalaki sa kanilang lugar dahil pawang mga nasa trabaho. Kaya naman, mga nanay at matatandang may rayuma at diabetes na lamang ang dumating. Ang lahat ay sama-sama at pinagtulungang buhatin si Leslie patungo sa kalsada upang mag-abang ng masasakyan. Kahit pala mga babae, lolo at lola ay may lakas pa rin kung magsasama-sama at nagtutulungan. Ligtas naman nilang nadala si Leslie sa kalsada pero madalang ang
Humihintong sasakyan dahil puno ng pasahero. Nay, matagal pa po ba tayo? Na maghihintay dito, ang sakit na po eh. Gusto ko na pong manganak. Muling daing ni Leslie. Halos mahubuan na nga niya si Aling Norma dahil sa higpit ng kanyang pagkakakapit sa short ng kanyang ina. Kumalma ka lang anak, konting tiis. Inhale, exhale, makakarating din tayo sa ospital dahil malapit-lapit lang din naman yon. Maya-maya lamang ay hinintuan na nga din sila ng isang jeep. Tulong-tulong ulit na isinakay si Leslie. Kasya pa, 3 lang ho! Lita niya pa nga ng jeep ni driver kahit pa sobrang sikip na sa loob ng jeep. Kaya naman nang may sumakay ulit na 3 pang pasahero, halos maipit na nga si Leslie at hindi makahinga. Para maging komportable ay sa gitna na nga lamang siya ng jeep pinaupo. Sa haba ng kanilang binunong proseso, narating na nga rin nilang ospital. Ang sakit! Indamuli ni Leslie. Nang malamang hindi siya kayang paanakin ng normal, agad na nagdesisyon ng doktora na gawing cesarean ng pagpapaanak. Kalaunan ay tagumpay na naisilang ni Leslie ang kanyang triplets. Mrs., congratulations! Ang gwapo ng bata, sino bang ama nila? Masayang bati nga at tanong ng doktora at nurses na nagpaanak kay Leslie. Nabalot ng iyak ng 3 sanggol ang loob ng kwartong kinaroroonan nila. Unang kita pa lamang ni Leslie sa mga bata ay napawi agad ang kanyang pagod. Para bang nawala ang lahat ng hirap na dinanas niya sa loob ng 9 na buwan. Pinangalanan nila ang mga bata bilang sina Yael, Nero at Warren. Dok, wala na pong ama ang mga yan eh. Matagal na pong wala. Wika na nga lamang ni Aling Norma. Ay ganun ba? Pasensya na po kayo kung naitanong ko pa. Litanya ng doktora. Umiti naman si Leslie at nagkatinginan sila ni Aling Norma. Nang makalabas ng ospital, ay maingat na inaalagaan ni Leslie ang kanyang mga anak. Katuwang niya sa pag-aalaga si Aling Norma at ang kapatid niyang si Tasha. Habang lumalaki ang mga bata ay pansin na magkamukhang magkamukha ang 3. Parehong mga tisoy at hindi nalalayo sa gwapo nilang ama. Dahil sa mga bata, halos araw-araw nang naaalala ni Leslie ang mukha ni William. Inay, 7 years na ang lumipas pero paano kaya kung malaman niyang may anak kami? Posible kaya na magustuhan niya rin ako? Panagutan niya kaya kami ng mga anak niya? Tanong nga ni Leslie. Sa kanyang ina, masinsinan ngang nag-usap ang dalawa habang ang mga bata ay nakikipaglaro kay Tasha. Anak, hindi ko rin masasagot ang mga tanong mo. Malalaman lang natin ang mga sagot ng tanong mo kung sasabihin mo sa bilyonaryo na yon na may anak kayong 2. May karapatan din naman siya, pati ang mga anak mo. Pero natatakot po ko, Nay. Anak, mas nakakatakot kung dumating yung punto na kukwestiyonin ka ng mga anak mo patungkol sa kanilang ama. Hindi na lamang nagsalita si Leslie dahil naubusan na nga siya ng sasabihin. Napatingin na nga lamang siya sa 3 batang masyadong masayang naglalaro. Mga anak, maligo na kayo dahil may pupuntahan tayo. Turan nga ni Leslie sa mga bata. Saan po tayo pupunta, Ma? Tanong ni Warren, ang pinakamadaldal at makulit sa triplets. Mamamasyal tayo sa park. Sige na, magpasama na kayo kay Tita Tasha niyo sa banyo para makaligo na kayo at makapagbihis. Mama, ayoko pong maligo. Malamig po kasi yung tubig eh. Reklamo naman ni Yael. Siya ang pinakareklamador at may taglay na katamaran sa paglilinis ng sarili. Gusto lagi nitong si Leslie ang mag-asikaso sa kanya. Bilisan niyo naman, excited na akong kumain ng ice cream eh. Singhal ni Nero habang naroon na nga siya sa loob ng bathroom kasama si Tasha. Si Nero ang pinakamalambing at masayahin sa 3. Napapakamot ulo na nga lamang ang babae nang hinihintay ang kanyang mga kapatid na ayaw pang maligo. Nako, maligo na kayo at wag na kayong makukulit. Litanya nga ni Leslie. Maya-maya lamang ay naligo na nga rin si William at Yael. Inihanda na lamang ni Leslie ang mga damit na susuotin ng mga bata.
Palaging magkakatulad ang damit ng tatlo dahil yun ang gusto ni Leslie. Kaya naman ay parang mga pinagbiyak na buko lamang ang triplets niya. Nang sila ay nakarating na nga sa park, agad na tumakbo si Nero patungo sa tindero ng sorbetes. "Anak, huwag kang tumakbo at baka madapa ka." Suway ni Leslie pero hindi nakinig ang bata. Bagkus ay nagpatuloy na lang si Nero sa pagtakbo papunta sa mamang sorbetero. Balak sanang tumakbo rin ng dalawa pero mahigpit silang hinawakan ni Leslie. Ang hirap maghalaga ng triplets. Buti sana kung 10 ang mga kamay ko. Napabuntong hininga na nga lamang si Leslie. Pagkatapos bumili ng ice cream ay naglaro ang tatlo. Hindi inalis ni Leslie ang kanyang tingin sa malikot niyang triplets. Natutuwa siya habang nakikita niyang nag-e-enjoy sa paglalaro ang mga bata. Pansin niyang hindi mahiyain ang tatlo at nakikipaglaro ang mga yun sa iba pang mga bata na naroong naglalaro din sa park. Maya-maya lamang ay naramdaman ni Leslie na naiihinga siya. Tinignan niya muna ang mga bata at ang paligid. Nang mapansin niyang ligtas ang paligid, minabuti ni Leslie na pansamantalang iwanan ng triplets upang umihi saglit. Sa kabilang banda, habang wala si Leslie napahinto ang mga bata sa paglalaro dahil may nakita silang lalaking kamukha nila. Ang lalaking yun ay abalang nagmumuni-muni sa ilalim ng isang malaking puno. Nagkatitigan ng tatlong bata nang makita nila ang lalaki. "Nero at Warren, halika kayo dito!" Sambit lang nga ni Yael na agad namang ikinalapit ng dalawa na kapatid. Pagkatapos ay itinuro nga niya ang isang mama na kamukha nila. "Tignan niyo oh, sino kaya yun? Bakit kamukha niyong dalawa?" Tanong ni Yael. "Kamukha mo rin kaya? Kamukha nating tatlo." Sambit naman ni Warren kay Yael. "Kamukha nating tatlo? Mas gwapo kaya ako sa inyong dalawa." Usal naman ni Yael habang nakanguso. Nang oras na yun, habang nagtatalo nga ang tatlo. Si Nero naman ay humakbang papalapit sa lalaking kamukha nila. Ang lalaking yun ay si William Buffet. Walang kaalam-alam ang tatlong bata na si William ang kanilang tunay na ama. Agad namang sumunod ang dalawang bata sa kapatid nilang si Nero. Ngunit hindi pa naman sila nakalalapit ay umalis na nga ang lalaki paalis sa park. Dala ng kuryosidad ng mga bata palihim nilang sinundan si William. "Sigurado pa kayo na susundan talaga natin siya? Baka mapagalitan tayo ni Mama. Gusto niyo bang mapalo tayong tatlo sa puwet?" Tanong ni Nero sa dalawa niyang kapatid. "Nero, sumunod ka na lang. Nandito na rin naman tayo kaya sundan na natin siya. Kailangan nating malaman kung bakit natin siya kamuka. Baka baby din siya ni Mama." Wika ni Warren. "Baby? Ang laking baby naman nun." Lita niya ni Yael at itinulak nga niya si Warren. Nang maglaon ay naging buo ang pasya ng magkapatid. Sinundan nila si William patungo sa kotse nito. Bungakala nila ay hindi na nga nila masusundan si William dahil sumakay na nga ito sa kotse. Mabuti na lamang at lumabas ulit si William sa kotse dahil may nakalimutan nga siyang bilhin. Dala ng pagmamadali ay naiwan ni William na nakabukas ang pinto ng kanyang kotse. "Tara, bilisan niyo, sumakay na tayo sa kotse niya." Wika nga ni Yael habang hinihila niya ang braso ng dalawa niyang kapatid. Sinamantala ng tatlo ang pagkakataong yun upang sila ay makasakay sa kotse. Nang makasakay na, ay nagtago nga sila sa likurang bahagi ng driver's seat. Hindi rin nagtagal, ay muling dumating si William. Agad siyang nagmaneho sa pagmamadaling makauwi kaagad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, ay nakaamoy siya ng di kaaya-ayang amoy. "Bakit tumutot ikaw?" Mahinang sabi ni Warren sa kapatid niyang si Nero. "Natatain na kasi ako eh." Tugon naman ni Nero ng mga oras na yon. Nagtataka nga si William kung saan nagmumula ang hindi kaaya-ayang amoy. Buong akala niya kasi ay mag-isa lang siya sa kanyang kotse. Kaya naman ay sigurado nga siya na hindi siyang umutot. Maya-maya lang ay may narinig nga siyang maliliit na boses sa kanyang likuran. Tinignan niya ang salamin na nasa kanyang harapan pero wala siyang nakita. Nang sandaling yon, kasi ang triplets ay nakayuko sa likod ng upuan. "Pigilan mo ang tae mo! Ang takaw-takaw mo kasi ng ice cream eh!" Bulong ni Yael kay Nero.
Tinakpan ni Yael ang bibig ni Nero sapagkat kita niya na parang sisigaw na nga ito, dala ng nararamdamang pangangasim ng tiyan. Nagpatuloy lang si William sa pagmamaneho at hindi rin nagtagal ay narating na nga niyang mansyon. Nang makapanawag na nga si William sa kanyang kotse at noong nakapasok na nga siya sa loob ng mansyon, sumunod na bumaba ang triplets. Ang laki ng bahay niya. Bukod sa kamukha natin siya, mayaman din pala siya. Wika ng batang si Warren. Ang magkapatid ay napanganga dahil sa labis na manghang naramdaman nila. Maliban na lamang kay Nero na nakakunot ang muka dahil natatain na nga siya. Sunod ay pumasok sila sa loob ng mansyon at nag-imbestiga kung paanong naging kamukha nila ang tatay nilang si William. Umakyat nga si William sa ikalawang palapag ng kanyang bahay habang ang triplets naman ay palihim na pumasok sa loob ng mansyon. Hindi mapakali si Nero habang siya ay paikot-ikot na naglalakad. Nasaan kaya dito ang banyo? Ang laki kasi ng bahay. Wika nga ng batang si Nero at muling inilibot ang kanyang tingin. Nagtawa na naman ang kanyang mga kapatid at sinabihang magpigil na lang. Maya-maya lang ay umiwalay na nga si Nero sa dalawa upang ipagpatuloy ang paghahanap ng banyo. Ang batang si Warren naman ay nagtungo sa kusina at doon ay nilantakan ang mga pagkaing nakita niya. Si Yael naman ay umakyat sa ikalawang palapag upang sundan ang ama nitong bilyonaryong si William. Sino yun? Bata ba yun? Tanong nga ni William sa kanyang sarili. Habang nag-aayos kasi siya sa loob ng kanyang kwarto, ay napansin niyang may batang nakatayo sa nakabukas niyang pintuan. Kinusot nga ni William ang kanyang mga mata. Baka kasi ay pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Nang muli ngang imulat ng bilyonaryo ang kanyang mga mata, wala na ang batang nakatayo sa pintuan. Minumulto yata ako. Kinakabahang wika nga ni William at nagtungo nga siya sa pintuan upang silipin kung may bata ba talaga. Ngunit wala naman siyang nakitang bata sa labas ng kanyang kwarto. Patay, sana hindi niya ako nakita. Litanya nga ng isa sa mga bata habang siya ay naroong nagtatago sa likod ng isang malaking aparador. Dala lang siguro ng pagod at gutom, kaya kung ano-anong mga nakikita ko. Nagpa siya nga ang lalaki na magtungo sa kusina upang sana kumain na lang. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang makita nga niyang nakatuntong sa mesa ang bata na inakala niyang nakita niya kanina. Napaatras na nga lamang si William at taranta siyang nagtungo sa banyo upang maghilamos. Pero napamura na nga lamang ang lalaki dahil nang buksan niya ang pinto ng banyo, natanaw niya ang bata na kanina lamang nasa kusina. Sa pagkakataon to, nakatuntong naman ang bata sa inidoro habang nakangiti at parenteng naglalabas nga ng sama ng loob sa inidoro. Buong akala ni William, minumulto na nga siya dahil ang batang nakita niya kanina sa pintuan, nakita niya sa kusina. Tapos ang batang nakita niya sa pintuan at sa kusina, nakita naman niya sa banyo. At pare-pareho lamang ang suot na damit, magkakamukha. Buong akala niya ay iisa lang ang batang nakita niya. Wala siyang kamuwang-muwang na triplets pala ang batang naroon sa loob ng kanyang mansyon. Dala ng gulat ay nagkahalo-halong emosyon. Nahimatay si William. Tulungan niyo po ako! Nawalan siya ng malay! Nagmadaling naghugas nga ang batang si Nero ng kanyang puwet at binuhusan niyang inidoro. Magkakasamang hinila ng triplets ang walang malay na katawan ng kanilang ama na si William. Pagkatapos ay tinali nila ang paa at kamay nito upang hindi makawala. Nang magising, si William ay nakita niyang nakatayo sa kanyang palibot ang mga batang kamukha niya. Anong nangyari? Tsaka nabagok ba ako? Paano kayo napadpad dito? 1, 2, 3. Bakit may 3 bata dito sa mansyon? Natutulirong sambit ni William. Binilang niya ang mga bata na kanina inakala niyang iisa lang. Akma sanang tatayo si William ngunit nakatali pala ang kanyang mga paa at kamay. Anong ginawa niyo? Bakit niyo ako tinali? Pakawalan niyo nga ako, isusumbong ko talaga kayo sa nanay at tatay niyo. Pagpupumiglas ni William, ano man ang gawin niyang pakiusap sa mga bata, ay hindi pa rin siya pinakakawalan ng mga yun. Hoy, bakit ka namin kamuka?
Sabay na tanong ng triplets kay William. Mariin nilang tinitigan si William at kahit saang anggulo man nila tignan ng bilyonaryo, magkakamukha talaga silang apat. At kaibahan lamang ay gwapo si William mahabang ang triplets ay mga cute version ni William. Nang oras na yon ay walang kaalam-alam si Leslie na nagkatagpo na pala ang mga bata at si William. Nasaan na kaya ang mga batang yun? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Kasalanan ko to eh. Sana hindi ko na lang sila iniwan. Sambitla ni Leslie. Baka sa ekspresyon ng kanyang mukhang labis na pag-aalala. Ilang oras nang lumipas pero hindi niya pa rin nakikita ang triplets. Nagpa siya na nga lamang si Leslie na umuwi upang humingi ng tulong sa kanyang nanay at kapatid. Ano ba naman, Leslie? Bakit mo hiniwan kasi ang mga bata? Naluluha at hindi mapakali si Aling Norma habang pinagsasabihan niya si Leslie. Umihilang po ako saglit. Pagbalik ko po, hindi ko na sila nakita. Naku, nasaan na kaya ang mga anak ko? Sana okay lang sila. Dati naman kasi napagsasabihan ko sila. Kapag umiihi lang ako saglit tapos pagbalik ko, andun pa rin sila. Hindi ko naman inaakala na ngayon. Wala silang sinayang na oras. Muli silang nagpunta sa parke sa pagbabaka sakaling bumalik doon ang mga bata. Ngunit umabot na ang ilang oras ay hindi pa rin nagbalik ang mga bata sa park. Kung saan-saan na umabot sina Leslie pero bigo pa rin silang matagpuan ang triplets. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Baka nakidnap na ang mga bata. Kung ano kasing ginagawa mo. Tiyak na ba balik sa'yo? Di ba ngay nagnakaw ka dati para sa operasyon ko sa puso? Ayan, kinakarma ka na siguro. Masidhing singhal na nga ni Aling Norma sa sobrang pag-aalala. Nay naman, kung hindi ko yun ginawa baka wala na akong nanay ngayon. Ayokong mangyari yun. Ayokong mawala ng mahal sa buhay. Sa ngayon, imbes na pagalitan mo po ako, tulungan mo na lang po kaya akong hanapin ang mga bata. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng galit. Saan ba natin nahanapin ang mga batang yun? Napapakamot na nga lamang si Aling Norma sa kanyang ulo. Balisa na nga sila at hindi magkandamayaw kung saan magsisimulang hanapin ang triplets. Lumapit sila sa mga pulis upang humingi ng tulong. Agad na nagsimula sa pag-iimbestiga ang mga pulis, ngunit nagdapit hapon na hindi pa rin nakikita ang mga bata. Hayaan na lang siguro muna natin ang mga pulis na kumilos. Maigi pang umuwi na lang muna tayo sa bahay. Ibinigay ko na sa mga pulis ang address natin upang alam nila kung saan dadalhin ng mga bata kapag nakita na nila. Tara't magdasal na tayo para makita ng mga bata. Suhestyon ni Aling Norma. Mabigat man sa loob ni Leslie, pumayag na nga rin siya at ipinagpasa Diyos na nga lamang ang lahat. Labis na nag-alala si Leslie sa triplets, samantalang ang mga bata naman ay masayang nakikipagkwentuhan kay William. Hindi nila namalayang dapit hapon na pala. Malapit na palang gumabi. Baka nag-aalala na sa inyo ang mama at papa nyo. Ika nga ni William sa triplets. Wala po kaming papa eh. Ilang beses na po naming tinanong kay mama kung nasa ng papa namin pero hindi po niya kami sinasagot. Sambit ng isa sa mga triplets. Ano bang pangalan ng mama nyo? Si Mama Leslie po. Sagot naman ng batang siniro. Habang nag-uusap ang apat, ay naging mabilis na gumaan ang loob nila sa isa't isa. Agad na naging komportable ang bata kay William at ganun din si William sa mga bata. Alam niyo ba kung saan kayo nakatira? Ihatid ko na kayo kasi paniguradong hinahanap na kayo ng mama niyo. Sigurado ko. Nag-aalala na yon. Ba't ba kasi kayo bigla-bigla na lang sumakay sa kotse ko? Nasama tuloy kayo dito. Baka sabihin pa nila kinidnap ko kayo. Salaysay ni William sa mga bata. Mamaya na po kami hatid. Mas gusto ko po dito eh. Mas maraming pagkain. Sambit ng triplets na naikinangiti naman ni William. Naku, hindi pwede yun. Baka mapagalitan kayo. Tiyak, napapaluin kayo ng mama nyo. Huwag kayong magalala. Magdadala tayo ng maraming pagkain pa uwi sa inyo. Nahirapan si William na ihatid ang mga bata dahil ayaw lumabas ni Warren sa mansyon. Napakakulit. Para bang gusto nitong manatili sa mansyon at doon na matulog. Gayunpaman napilitan na nga lamang si William na buhati ng mga bata gamit ang magkabila niyang bisig. Mabuti na lamang hindi pa ganoon kabigat ang triplets kaya kaya pa nga niya.
Ang isa pa nga ay nakasakay sa kanyang batok. Dinala niya patungo sa loob ng sasakyan ng mga bata upang maihatid na. Habang tinatahak nila ang kalsada, napansin ni William na maraming mga pulis ang nagkalat sa bahagi ng park. Hindi niya na lang masyadong pinansin yun at patuloy siya sa pagmamaneho. Sa pamamagitan ng triplets ay nalaman ni William kung saan ang tamang daan pa uwi sa bahay ng mga bata. Yun po ang bahay namin, sambit ng triplets. Tuwang-tuwa pa nga sila at nagkakagulo dahil sa wakas ay makakauwi na nga sila. Akala ko ba ayaw ninyong umuwi? Tapos ngayon tuwang-tuwa kayo. Pabirong usal ni William at ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse sa maayos na paradahan. Pagkatapos ay mapagkalinga nga niyang binuhat ang mga bata. Nasa magkabilang bisig nga niya ang dalawang bata habang ang isa naman ay nakasakay sa kanyang batok. Kumapit kayo ha, baka mahulog kayo, sabi ni William sa triplets. Naging masunuri naman ang tatlo at kumapit sila ng mahigpit. Takot din kasi ang mga batang mahulog. Binuhat ni William ang mga bata papunta sa bahay nila. Tao po! Sunod-sunod na tawag ni William. Mabilis namang binuksan ni Leslie ang pintuan ng kanilang bahay upang alamin kung sino ang tao sa labas. Nang makita niyang buhat-buhat ni William ang mga bata, agad siyang napatakbo sa tuwa at niyakap ang mga bata nang sobrang higpit. Kahit karga nga sila ni William, paisa-isang hinalikan ni Leslie ang mga bata. Nang akma na nga niyang hahalikan ang batang nakasakay sa batok ni William, nahirapan si Leslie dahil sa taglay na tangkad ni William. Imbes na halikan ng bata, sa leeg ni William dumapo ang halik ni Leslie. Teka lang, ibaba ko lang po ang bata para siyang mahalikan mo at hindi ako. Nakangiting turan nga ni William. Sige, pasensya ka na. Miss na miss ko lang talaga ang mga bata tsaka kanina ko pa sila hinahanap, alalang-alala kasi ako sa kanila. Kaya ngayong nandito na sila, gusto ko silang tadtarin ng halik ko. Pasensya ka na kung nahalikan pala kita. Naiiling na nga lamang na sabi ni Leslie. Okay lang yun. Magkamukha naman kami ng baby mo eh. Pwede naman sigurong maging baby mo rin ako. Pabirong usal pa nga ni William. Ano yun? Bingi-bingihang tanong ni Leslie kahit malinaw niya namang narinig ang sinabi ni William. Ang sabi ko, ang cute-cute ng mga baby mo, ang sarap nilang kasama. Palusot nga ni William at marahan nga niyang ibinaba ang bata. Opo, masarap po talaga silang kasama. Makukulit kasi ang mga batang yan. Wika nga ni Leslie. Oo nga sa sobrang kulit, muntik na po akong atakihin sa puso. Buti at hindi ako namatay. Turan nga ni William. Sa huli, ay sinabi niyang nagbibiro lang siya. Kayo talaga mga bata kayo. Kung saan-saan kasi kayo nagpupunta. Mabuti na lang at mabait ang taong nakakita sa inyo. Sambit ni Leslie, habang mahigpit niyang niyayakap ang tatlo niyang anak. Labis ang tuwa na kanyang nararamdaman pero ng oras na yon, mas nagulat siya nang makita ng lubusan si William. Hindi inakala ni Leslie na totoo ngang masikip ang mundo. Nang sandaling yun, ay naramdaman nga niyang kaba, ngunit nangibabaw pa rin ang tuwa, sapagkat muli niya ngang nakapiling ang mga mahal niyang anak. Maging si Aling Norma ay nabigla rin sa mga nangyari. Alam din kasi nito na si William Buffet, ang ama ng triplets niyang apo. Sandali lang. Mag-uusap lang kami ni Inay. Pumunta si Leslie sa direksyon ni Aling Norma at masinsinang nag-usap ang dalawa. Hindi ba siya si William? Wala ka bang balak na sabihin na sa kanya na siya ang ama ng triplets? Tanong ni Aling Norma. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa kanyang tungkol dun eh. Hindi mo ba pansin? Kamukhang kamukha niyang mga bata. Nakatitiyak ako na maging siya ay nagtataka rin. Litanya nga ni Aling Norma. Nangako naman sa kanya si Leslie na sasabihin na nga niya kay William ang totoo. Sa sandaling yon, habang nag-uusap nga sila Aling Norma at Leslie, kinakausap naman ni William ang triplets. Hindi niyo naman sinabi sa akin na maganda pala ang mama niyo. Pabirong wika nga ni William sa mga triplets. Nang sandaling ito ay gusto na nga agad ni William si Leslie. Hindi niya alam kung bakit ang gaan ng loob niya sa mag-iina. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanila si Leslie at inanyayahan nito si William na pumasok sa loob
ng munti nilang bahay. Hindi naman nagalinlangan si William. Pinaunlakan nga niya ang kagustuhan ni Leslie. Ate, magkamukha sila. Hindi kaya si Sir William po ang tatay ng mga pamangkin ko? Sambit pa nga ni Tasha na ikinagulat naman ni Aling Norma. Wala kasing alam si Tasha dahil tanging sa Aling Norma at Leslie lang ang nakakaalam sa sikretong yon. Malabong maging anak ko sila. Ngayon ko lang nakita si Leslie. Noon ay hindi pa nagkukurus ang mga landas namin ng ate mo. Saad naman ni William kay Tasha at saka nga siya nagpakawala ng kaakit-takit ng ngiti. Pero nagtataka siya kung bakit kamukha niyang mga to. Kasunod noon ay sinabi na nga rin ni William kung paano niya nakita ang mga bata. Sinabi niya kina Leslie na mismong ang mga bata ang sumama sa kanya ng palihim. Nagulat din ako kasi nakita ko na lang sila na nasa loob na ng mansyon ko. Buong akala ko may nagmumulto sa akin dahil yung isa nakita ko sa pinto ng kwarto, yung isa sa kusina at yung isa naman nasa CR, tumatae. Natatawang paliwanag ni William. Naging mahabang kwentuhan nila hanggang sa napagpasyahan nga ni William na umuwi. Sinamahan siya ni Leslie sa labas upang makasiguro na maayos na makababalik si William sa kotse nito. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Kaya ko ng sarili ko. Wika nga ni William kay Leslie. Ihatid na kita pabalik sa kotse mo. Marami kasing mga adik at magdanakaw dyan sa labas. Sinasaksak at pinapatay agad kapag may nakita silang mayaman at sa kanila nanakawan. Pananakot nga na salaysay ni Leslie. Pumayag na tuloy si William. Nang marating na nga nilang kotse, ay humugot agad ng lakas ng loob si Leslie upang magtapat na nga kay William. Nga pala, William, ikaw ang ama ng triplets. Walang pasubaling saad ni Leslie. Nagulat tuloy si William sa sinabi nito at humalakhak ng malakas. Seryoso ka ba? Leslie, wala akong matandaan na may nangyari sa atin. Ni magkita nga wala akong maalala. Ngayon lang kita nakita. At saka hindi ako nakikipagtalik sa kung sino-sinong babae. Sa naaalala ko, nakipagtalik lamang ako sa ex-girlfriend ko noong anniversary namin. Ang masaklap doon, iniwanan niya pa ako ng walang pasabi at tinangay niyang 1,000,000 ko. Hindi na nga ako naghabol sa kanya dahil mahal ko siya. Hinayaan ko ang 1,000,000 at umaasang makatulong yon para sa ikabubuti nila ng lalaking ipinalit niya sa akin. Mahabang salaysay nga ni William at saka siya pumasok sa loob ng kanyang kotse. William, maniwala ka sa akin. Nung gabing yun, palihim akong pumasok sa mansyon mo. Kailangan ko kasi ng 1,000,000. Nung panahong yun dahil inoperan sa puso si nanay. Kailangan kong kumapit sa patalim. Wala kasi akong magawa eh. Ako yung babaeng nakatalik mo nung gabing yun. Papalag nga sana ako kaso aksidente ko palang niinom yung tubig mo na may sleeping pills. Ayun, wala akong nagawa. Salaysay ni Leslie, ngunit pilit niya mang ipaalala kay William ang lahat. Wala pa ring matandaan si William. Leslie, itigil mo na yung kahibangan mo. Wala akong matandaan at sigurado akong nagsisinungaling ka lang. Ano ka ba, William? Bakit naman ako magsisinungaling? Sasabihin ko ba naman na ako yung nagnakaw ng 1,000,000? Nahihibang na ba ako? Hindi ako nagsisinungaling. Wala ka talagang matatandaan dahil lasing ka nung gabing yun, di ba? Inakala mo ngang ako yung girlfriend mo, di ba? Paglilinaw ni Leslie, ngunit umiling-iling lamang si William at pinandar ang kanyang kotse. Naiwan si Leslie at hindi man lang siya pinaniwalaan ni William. Walang nagawa si Leslie kundi ay ang bumalik sa kanilang bahay. Ano, nasabi mo na ba sa kanya? Tanong ni Aling Norma. Opo, kaso hindi siya naniniwala eh. Wala raw po siyang matandaan. Dismayadong turan nga ni Leslie sa kanyang ina. Simula rin ng gabing yun ay hindi na nilubayan ni Leslie si William. Palagi na nga siyang nagtutungo sa mansyon upang kulitin at paniwalain si William na anak nilang 2 triplets. Ngunit sa kasamang palad, hindi siya pinapansin ni William. Hindi na rin siya kinakausap nito. Muli na ring nag-hire si William ng mga katulong at bodyguard upang hindi na nga siya makulit pa ni Leslie. Inay, pagod na ako magpaliwanag sa kanya. Kung ayaw niya talagang maniwala, hindi na ako mamimilit pa. Kaya kong palakihin ng mga bata kahit walang tulong na galing sa lalaking yun. Sambit lang nga ni Leslie. Simula nga noon ay hindi na nga niya kinulit pa si William. Wala naman siyang magagawa. Kung hindi ito maniniwala,
Makaisipin pa niya ginagamit niya ang mga bata. Ngunit isang tagpuan hindi inaasahan na darating sa buhay nilang mag-iina, na diagnose na may anemia ang isa sa mga triplets. Si Nero, kailangang masalinan siya ng dugo. Kaso hindi match ang type ng dugo ni Nero sa dugo ni Leslie. Kung kaya naman, ay naging mahirap para kay Leslie ang makahanap ng magdodonate. Huwag mong pagsasalinan ng dugo si Nero kung hindi rin naman galing sa kamag-anak. Madalas sa mga pasyenteng nasasalina ng dugong galing sa iba, mas nagkakaroon pa nga ng komplikasyon at dumadami ang sakit. Suwestyon ni Aling Norma, dala ng takot ay pinaniwalaan ni Leslie ang bili ng kanyang ina. Si William na lang po talagang tanging makatutulong sa amin, litanya ni Leslie. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad siyang nagpunta sa mansyon. Ngunit nang marating ang mansyon ay wala si William doon. Nadatnan niya doon ang mga armadong security guard. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Leslie. Magdamag siyang nag-abang sa labas ng gate ng mansyon hanggang sa dumating si William. Lahat titiisin at gagawin niya para sa anak. Ina siya. Ikaw na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako ang ama ng mga bata? Bulyaw ni William. Nahihirapan din kasi siyang magtiwalang muli dahil nga sa nangyari sa kanila dati. Kahit ngayon lang, kailangan ko kasi ng tulong mo. Kailangan ni Nero ng magdodonate ng dugo. William, may sakit siya. Dahil sa sinabi ni Leslie, nakaramdam si William ng awa. Dahil malapit ang loob niya sa bata, pumayag siyang sumama kay Leslie sa ospital. Nang magpositibo ang ginawang test sa dugo ni William at Nero, biglang kinutuban si William na baka totoo nga ang sinasabi ni Leslie. Matapos isagawa ang pagsasali ng dugo, nag-request na nga rin si William na magsawgawa sila ng DNA test upang malaman kung talagang siya ba ang ama ng triplets. Maraming salamat at hindi mo ko tinanggihan. Salamat dahil hindi mo pinabayaan ang anak natin. Choice mo na lang kung gusto mo na lang umalis at huwag maniwala na anak natin sila. Wika ni Leslie kay William. Leslie, walang anuman. Sa ngayon hanggat hindi pa lumalabas ang DNA test, hindi ko muna sila ituturing ng mga anak. Alam mo naman siguro na mahirap sa akin ngayon ang magtiwala. Tumango naman si Leslie. Alam niya rin naman na positive ang magiging resulta ng test sapagkat sigurado siya na si William ang ama ng triplets. Buwan ang lumipas, laking pagsisisi ni William nang malaman niyang siya nga ang totoong ama ng triplets. Nang hinayang siya sa mga araw na sinayang niya, kaya naman ay agad siyang nagtungo sa bahay ni na Leslie upang makitang mga bata. Kung ganon, si Leslie nga ang nagnakaw ng 1 milyon. Nagnakaw siya ng pera para maipagamot ang nanay niya. Ibang klase. Kakaiba siyang babae. Bukod sa maganda, napaka mapagmahal niya sa anak at ina. Napapangitin na nga lamang si William habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Hindi niya maiwasan ang hindi humanga kay Leslie kayong naiiba ang babaeng to sa lahat. Pungakala ko habang buhay na ako magiging single at mag-isa. Hindi ko inaakalang may anak na pala ako. Gusto kong asawahin si Leslie. Masayang tura ni William sa sarili niya. Wari bang mababaliw na nga siya sa tuwa habang tangan niya ang resulta ng DNA test. Maraming beses na nagpabalik-balik si William sa bahay ni na Leslie pero palagi siyang bigo na makausap si Leslie ng maayos. Isang araw ay bumalik ulit siya sa bahay ni na Leslie. Nagdala si William ng bulaklak at hinarana na rin niya si Leslie. Maraming beses niyang ginawa yun at hindi sumuko. Iniiwan na lang ni William ang bulaklak sa labas ng pinto ni na Leslie, lalo na kung hindi siya pinagbubuksan nito. May mga pagkakataon din na ang mga iniiwan niya ay mga groceries at mga bagay o laruan para sa triplets. Kinabukasan muli na namang nanligaw si William. Ngunit kagaya ng mga naunang araw, hindi na naman siya kinausap nito. Leslie, patawarin mo na ako. Hayaan mong maging ama ako sa mga anak natin. Sigaw ni William sa labas ng nakasaradong bintana. Nang sandaling yon ay nagsilipan ang mga tsismosang kapitbahay ni na Leslie. Ang lahat ay nagulat matapos silang malamang isang bilyonaryo pala ang ama ng triplets ni Leslie. Anak, bakit palagi mong sinasaraduan si William?
handa na nga itong maging ama ng triplets eh. Saka sa nakikita ko, mahal ka niya. Wika nga ni Aling Norma. Inay, ngayong alam na po niyang totoo, tiyak na ipakukulong ako niyan dahil ninako ko yung 1 milyon niya. Mama, kami nang bahala kay Papa. Lagot siya sa amin kapag ipinakulong ka niya. Wika ng isa sa mga triplets. Napangiti naman si Leslie dahil sa kanyang mga anak ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Hindi rin nagtagal ay binuksan ni Leslie ang bintana. Doon ay nakita niya kung gaano kadesidido si William na tanggapin silang mag-iina. Sunod ay pinagbuksan niya ng pinto si William. Laking tuwa ni William nang makita niya ulit ang kanyang mga anak. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa inyo. Kaya pala ang gagwapo nyo. Ako pala ang papa niyong 3 eh. Pabirong usal ni William at niyakap niya ang 3 niyang anak. Matapos niyakapin ng mga anak, ay sunod na niyakap ni William si Leslie. Nagpaalam na rin si William kay Aling Norma na ibabahay na nga niya sina Leslie at ang triplets sa mansyon. Hindi naman nag-atubiling tumanggi pagkus ay pumayag si Aling Norma at binasbasan niya ang kagustuhan ni William. Nang makalipat na nga sila sa mansyon, mas lalong nahubog ang pag-iibigan nila William at Leslie. Naging mas malagkit pa sa kanin ng pagsasama nila. Hindi rin nagtagal ay ikinasal ang dalawa at naging ganap na mag-asawa. Leslie, pangako na araw-araw ko kayong pipiliin ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo, sambit ni William habang hawak niya ang mga palad ni Leslie. Mahal na mahal din kita, William. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinanggap mo pa rin kami kahit nalaman mo na ako yung kumuha ng 1 milyon mo. Sa loob ng 4 na sulok ng kwarto ay nagdikit ang labi ng dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi nalasing si William at gising na nga rin si Leslie. Nag-angkinan sila ng labi kasabay sa pagdapo ng malilikot nilang palad sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Di naman nila ang init ng isa't isa hanggang sa nairaos nila ang sarili sa pamamagitan ng pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan, muli na namang nabuntis si Leslie at nang lumaon, muli na ring nanganak. William, mahal ko, ang sakit ng tiyan ko. Dali-daling dinala ni William sa ospital si Leslie. Binuhat niya ang kanyang asawa at hindi na naghintay si Leslie ng jeep bagkus, isinakay na nga ito sa mamahaling kotse ni William. Ibang-iba pala kapag may asawa. Mas madali. Litanya ni Leslie, nang marating ang ospital ay inalalayan nga siya ni William. Sige mahal, umiri ka lang. Andito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Sambit ni William habang hawak niya ang kamay ni Leslie at pinapalakas ang loob nito. Lintik ka mahal ko. Triplets na naman yata to eh. Bibiyakin na naman ang tiyan ko. Singhal ni Leslie at sinabunutan niya ang kanyang asawa. Hindi naglaon tagumpay na naisilang ang kambal. Congratulations! 2 baby girl naman ang anak nyo. Wika ni Doktora. Laking tuwa ng mag-asawa dahil may mga prinsesa na rin sila. Ang triplets na babae, kamukhang kamukha naman ni Leslie this time. Sa isang iglap lang ay naging 5 na nga ang kanilang anak. At 7 na nga sila sa kanilang pamilya. One big happy family. Ang noon na mapanglaw na mansyon, ngayon ay masigla na at nabigyan ng kulay. Kakaiba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Wala nang masasaya pa sa pamilyang buo at nagmamahala ng tapat. Mahalin ninyo ang inyong asawa at mga anak sapagkat ang tanging pamilya ang tunay nating kayamanan. At dito na nga po nagtatapos ang nakakaaliw at nakakakilig na kwentong pagmamahalan nina William at Leslie kasama nga ang kanilang mga anak na kambal. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban,
Gloria Escobar, Neva Fajardo, Presbiteros Rose, Jen, Lovina Galang, Juliet Caday, Rosemary Palaganas, Zairel, Mary Jane, Aliwanag, Emeline Vihar, Arnaldo Vihar, Marilu, Leonisa, Amy Regalado, Ellie Evangelista Anderson, Sandra Miranda Vlogs, Beng, Teresita Schmid, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.